Hello po! Isa pong masaya, maganda at pinagpalang buhay po sa inyong lahat, aking mga ka-K4. Ayan po, ako po si Teacher Det Macias at welcome po sa aking Facebook, TikTok, Instagram at YouTube channels. Ayan. So, pinagsama-sama ko na po para isahan na lang upload at isang recorda na lang para hindi masyadong matrabaho, di ba po? Ayan. So, welcome po ulit sa aking channel and actually po ito pong channel na to or ito pong ginagawa ko ngayon ay matagal ko na po siyang na-feel na gustong ipagawa sa akin ni Lord nung pandemic pa po. Pero dahil po at that time talagang hesitant pa po akong gawin dahil first of all, matrabaho po, 'di ba? Medyo madaming dapat gawin. Considering po na marami rin akong mga extracurricular activities na dapat kong tapusin at gawin. Yeah, para sa school lang, madami po talagang mga extracurricular activities. So, hindi ko pa po siya talaga nagawa noon. Tapos po, hindi ko alam kung paano sisimulan, kung anong mga dapat kong gawin, anong dapat kong i-provide. So, talaga pong nung time na yon hanggang TikTok lang ako nag-start. Okay, actually nag-start po sa TikTok noon pero hindi ko rin po siya na dire-diretso dahil nga po naging busy at medyo madami po akong kailangan pang malaman. So, pero pag po talagang si Lord na ang nagtanim sa puso natin ng mga bagay-bagay na gusto niyang ipagawa sa atin, siya na rin po ang bahala na mag-provide ng lahat ng kailangan at siya na rin po ang gagawa ng paraan para po matutunan mo yung mga dapat mong malaman. So actually po sa part ko sa naging karanasan ko, sobra po talaga akong thankful kay Lord kasi kahit hindi ko po siya hinihiling, bigla na lang po pagka nagsa-search or nagsa-surf ako sa TikTok or sa internet, may mga mababasa or mapapanood ako ng mga kung paano gawin ito, kung ano ang dapat kong malaman. So, ganun. Yung parang siya na magpo-provide, hindi ko naman po talaga yung hiniling. Kasi nga, medyo hesitant akong gawin ito. Pero talagang siya na po magpo-provide ng lahat ng kailangan natin. At ganun din po, sa tamang panahon, yun po yun, isasabihin niya kung kailan dapat gawin. Yung Holy Spirit po magsasabi na kung ano yung mga dapat mong sabihin. Actually, hindi ko rin po talaga alam kung anong mangyayari sa gagawin kong ito. Pero, let thy will be done. So, siya naman po yung nagbigay sa akin ng mission na ito. So, bahala na po si Lord kung ano mangyayari. So, sana kasama ko po kayo sa journey kong ito na hindi ko alam kung paano ko sisimulan at paano ko tatapusin. Kasi, parang, yun nga po, parang na-feel ko na life is short, diba po? And, kumbaga, kung ano man yung makabuluhang bagay na pwede nating magawa to reach out sa ibang tao para maka-inspire sa ibang tao, ba't hindi po natin gawin ngayon, diba? Dahil, lalo na po ngayon sa mundo natin na puro kung ano-ano na lang lumalabas ng mga news, kagaya mga videos na puro pang makamundo. So, bakit hindi natin bigyan ng puwang din ang para sa Diyos. 'Di ba po? Kasi talagang si Lord lang naman ang kailangan natin sa mundong ito. Although kailangan natin ng material things pero mas sigit natin kailangan ng Diyos sa buhay natin. Yan. So, bakit po nagtataka kayo? Bakit ko kayo tinawag na ka-K4? Yan. May ibig sabihin po yung apat na K na yon. So, yun po talagang Holy Spirit lang din po ang nagturo sa akin kung anong ibig sabihin ng K4 na yun dahil hindi ko rin po siya inisip actually. So, parang yung promptings ng Holy Spirit na nagsabi na ito ang sabihin mo. So, yung pong K4 na yon ay may ibig sabihin. So, yung una pong K ay kaguro. Yan. Dahil nga po ako isang guro, dahil meron po kaming isang maliit na family-owned school before dun sa bahay namin sa Pansol. Kaya po na matagal-tagal rin akong nakapagturo doon. At nung nawala po yun dahil sa pandemic, ngayon po ako ay nagtuturo bilang isang online English teacher sa mga Chinese and Japanese students and professionals online. So, yun. Gusto ko po sanang makapag-share ng mga ilang tips,
para madagdagan ang ating kaalaman, hindi lang po tungkol sa edukasyon. Madami po ang bagay na gusto kong i-share sana sa inyo. Yun po. At mayroon din po tayong mga makakapanayam na mga guru din, mga ibang guro na pwede rin pong makapag-share ng kanilang mga kaalaman sa inyo sa iba't ibang aspeto ng buhay or sa iba't ibang subjects na ginagawa natin sa school or ano man po yung pwede nilang i-share, pati na rin po yung mga karanasan nila sa buhay na pwede nating makapulutan ng aral at inspirasyon. Yan po ay gagawin natin dito sa channel natin ito. So may hand sign po tayo para sa kaguro. So dahil po ang mga guro ang nagbibigay sa atin ng kaalaman, na syempre ang kaalaman natin nasa utak. So yung dalawang daliri lang po natin ilalagay natin sa ating ulo, sa malapit sa utak, dahil sila po ang ating nagbibigay ng kaalaman sa ating utak. Okay. At ang ikalawa pong K ay ang kaibigan. Ayan. Dahil ako po ay medyo isang palakaibigan tao. So, kahit saan po ako mapuntang lugar, I'll make it a point na lahat ng makikilala kong tao, I consider them as my friends. Kilala ko man sila, lubusan ko man silang kilala o hindi, or nakikita ko man sila palagi or hindi, may communication man kami o hindi, pero consider ko na po sila as mga kaibigan dahil po talagang isa sa pinaka magandang regalo sa atin ng Diyos ay ang ating mga kaibigan. So, yan po. Marami rin po ako mga kaibigan sa mga iba't ibang larangan ng buhay. So, gusto ko rin po silang mapakilala sa inyo para makapag-share din ng kanilang mga kung ano man pwede nilang bigay na tips sa inyo at kung ano man yung mga karanasan nila sa buhay na paano nila napagtagumpayan ng mga pagsubok sa buhay nila na pwede rin po natin makuhanan ng aral at inspirasyon. Yan. So, i-share ko po rin sila, i-share ko po yung mga kaibigan ko sa inyo. Kaibigan ko, i-share ko sa inyo. Okay? Yun. At ang hand sign naman para sa kaibigan ay ganito. Siyempre, peace. Parang peace dahil lagi po rin natin kasama ang ating mga kaibigan. At ang ikatlo naman pong K ay ang kapamilya. Yan, dahil po ako po ay isang malakapamilyang tao. Tama ba yun? Okay, yung talaga pong ever since na bata pa po ako, pamilya ko na po ang isa sa mga inspirasyon ko sa buhay. Of course, number one po si Lord. And pangalawa po ang pamilya ko. So, bakit po ako bumabangon sa araw-araw? Bakit ko po na-achieve yung mga bagay-bagay na-achieve ko? Because of my family. They are my inspiration para po sa lahat-lahat ng ginagawa ko sa buhay. So, gusto ko rin po makilala ninyo ang pamilya namin. Although hindi po perpekto talaga ang pamilya namin. Marami po kaming kahinaan, marami po kaming mga masasamang ugali din. At marami rin pong flaws ang family namin. Pero siguro naman po kahit papaano meron kayong matututunan sa mga pinagdaanan namin sa buhay. At kung paano namin nalagpasan ang mga pagsubok at kung paano kami humaharap ngayon sa buhay. Yan. So, gusto ko rin makilala niyo ang aking pamilya. So, ang hand sign naman po sa kapamilya ay, syempre, lagi nating kadikit ang pamilya natin. So, yan, dalawang daliring magkadikit. At ang huli naman po at ang pinaka-importante sa lahat na K ay ang kapanalig. Yun po, dahil yun po talaga ang dahilan kung bakit po ako naggagawa nito. Dahil po kay Lord. Yan. Dahil, syempre po bilang Katoliko, bilang Kristiyano, naniniwala po tayo na ang lahat ng meron tayo ngayon ay galing sa Diyos. Lahat po ng ating kaalaman, lahat ng ating mga yaman, lahat ng ating mga talento, galing po yun sa Diyos. At lahat ng ginagawa natin dapat ay para sa Diyos. Di ba po, life is short. Hindi po tayo habang buhay na dito sa mundo. At lahat po ng mga nanditong mga possessions natin sa mundong ito, hindi po natin madadala yan pag namatay na tayo. So, ang tanging madadala lang po natin ay ang ating faith kay Lord at yung good deeds na nagawa natin sa buhay na ito, di ba po? So, ngayon po, dahil nga po nakakalungkot lang na sa panahon natin ngayon, parang ang mga tao ay binabaliwala na lang ang Diyos, parang mas importante na yung mga material na bagay, mga kapangyarihan, at ang mga kayamanan,
at kasikatan. So, parang nawawala na ang Diyos. So, sana po sa pamamagitan nito, kahit papaano, makilala nyo, mahalin at paglingkuran ng Diyos sa mga taong makakapanayam natin sa channel na ito, para po magbigay sila ng inspirasyon, ng pag-asa para sa ating lahat, dahil sabi ko nga po, life is short. Ano man po yung mga bagay na mabubuting bagay na pwede natin gawin para makapagsilbi sa Diyos, makilala siya, yun po ang ating dapat ultimate goal sa buhay nito, dahil hindi po tayo permanente dito sa ating buhay. Meron po tayo mas mahalagang buhay, yung eternal life natin sa langit. Yun po ang mas mahalaga nating pinaghahandaan. So, yun po, may mga pare, mga madre po, at mga iba pang religious people na tayong i-interviewin dito para po makapag-share din ng kanilang kaalaman tungkol sa Diyos. Yan. So, ang atin pong hand sign para po dito sa kapanalig, syempre, ang buong kamay na po natin, ilalagay natin sa ating puso, dahil sa ating dibdib na malapit sa puso, dahil po si Lord ay laging nasa puso natin at hindi po siya mawawala kailanman hanggat nananalig at nagtitiwala, naniniwala tayo sa Kanya. Ayan. So, yan po mga ka-K4, na-explain ko na po kung bakit ako meron ganitong channel. So, this time po gusto ko naman kayong bigyan ng isang awitin bilang pag-welcome po sa aking channel. So, ito pong awiting ito ay usually kinakanta namin dati sa school, nung meron kaming school, sa first day of school ng mga bata para i-welcome sila, mga parents at mga teachers sa aming AFLC family. So, because ang pangalan ko ng aming school dati ay AFLC. So, this time, I want to welcome you sa aking K4 family. So, gusto ko po kayong bigyan ng isang awitin. Ito tinatawag na Welcome to the Family song. Okay po, with gesture po siya para mas masaya. Okay, let's start. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. And may the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Ayan po. So, bilang pamimula po, na gusto ko sanang i-share sa inyo mga kaganapan na ginawa sa aming parokya at ng aming pamilya noong Lenten season at ng Holy Week. So, lahat po ng mga naging activities namin noon, yun po ang gusto kong i-share sa inyo sa mga susunod na videos dito. At I will see you later po para sa aking closing message. O, di ba may closing message? Yan. So, see you later po, Zai-chan. So, yun po ang Zai-chan ay see you again sa Chinese. Okay, bye-bye. See you later. So, ito po ang kaganapan noong Lent season
at saka ng Holy Week sa aming parokya at sa aming pamilya. Noong March 9 po ay nagsagawa po kami ng Visita Iglesia sa Lalawigan ng Batangas. Una po namin pinuntahan ang Archdiocesan Shrine of Our Lady of Kaysasay sa Taal, Batangas. Ito po ang kanilang parokya. Medyo nire-renovate po ang kanilang simbahan, kaya po dito kami nagmisa sa maliit nilang chapel. Ayan po ang Our Lady of Kaysasay sa Taal, Batangas. Sumunod naman po ay nagpunta kami sa Minor Basilica and Parish of St. Martin de Tours sa Taal, Batangas din po. Ito po ang napakaganda nilang simbahan, napakalaki, ganda ng mga architecture po nila dito sa simbahan na to sa Taal, Batangas. Nandito rin po yung isang kilalang TikTokerist na pare na si Father Dax Ramos, at siya po yung nagmimisa nung dumating po kami dyan sa parokya, siya po yung nagmimisa. Yan po, di ba, napakalaki ng kanilang parokya. At madami pa rin pong mga pilgrims na nandoon. So, nagintay pa rin po kami na matapos yung isang grupo ng mga pilgrims bago kami nakapagdasal. At yan po yung nagmimisa sa harapan ay si Father Dax Ramos. Sumunod naman po ay nagpunta kami sa Archdiocesan Shrine and Parish of St. Teresa of the Child Jesus sa Santa Teresita, Batangas. Ayan po ang Schola Trinitatis. Kami po ay umaawit ng pagkatapos ng pagdinilay ng bawat estasyon. Yan po. Sumunod naman po ay pumunta kami sa Invention de la Santa Cruz Parish sa Alitagtag, Batangas. Yan din po ang kanilang magandang simbahan. At sumunod po, kami naman ay nagpunta sa Archdiocesan Shrine and Parish of San Isidro Labrador sa Cuenca, Batangas. At dito na rin po kami kumain ng aming lunch dahil medyo gutom na po ang mga parokyano ng Holy Trinity Parish. Hindi po pwedeng hindi kumain dahil napakalayo po ng binyahe. At sumunod po ay dupunta kami sa Our Lady of Mary Mediatrix of All Graces sa Lipa City, Batangas. Ito po ang Our Lady of Mary Mediatrix of All Graces na napakaganda rin pong simbahan. At ang sumunod naman po, kami po ay nagpunta sa Our Lady of Mount Carmel sa Lipa City, Batangas din po. Yan po yung labas. At ito po yung mga vans na sumama. Dito po ang van ng Schola Trinitatis. Yan po. Madami rin naman pong mga parokyano ng Holy Trinity Parish ang nakasama sa aming Visita Iglesia. Yan, papasok na po kami ng simbahan ng Our Lady of Mount Carmel. Ito po, malawak ang kanilang parking area. At dito po sa simbahang ito daw naganap ang aparisyon dati. Yan po yung image ng Our Lady of Mount Carmel. Yan, ito po ang loob ng kanilang simbahan. At ito po ang mga parokyano ng Holy Trinity Parish. May kasama rin po kaming mga RVM sisters mula sa Betania Retreat House at meron din po silang home for the elderly doon sa Pansol. Yan po. At ito po ang second to the last namin destination. At ito na po ang pinakahuli naming simbahang pinuntahan ng Metropolitan Cathedral Parish of San Sebastian sa Lipa, Batangas. Ito po yung tinatawag nilang Lipa Cathedral. At napakalaki rin po, napakaganda ng mga architecture nila. At napakaluwag po ng simbahan. Ito po yung loob ng simbahan. Di ba? Napakalaki po. At napakaluwag. At ang tataas po ng ceiling nila. At ang gaganda po ng mga paintings. At mga drawings po sa ceilings nila. Na talagang makikita mo kung gaano na to katibay. Kahit maluma na siya. Makikita mo po na mas sobra pa rin siyang matibay at matatag. At napakagaling po ng mga gumawa nitong simbahang ito. Yan, panahon pa yata po ng Kastila ito ginawa. Kaya talagang sobrang tagal na po niya. Pero buo pa rin siya, nakatayo pa rin siya, at marami pa rin pong taong natutulungan sa kanilang pananampalataya sa pagdadasal at pagsisimba dito sa parokyang ito. Yan po yung mga nagbasa. At ito naman po ang Schola Trinitatis.
na medyo hindi po kami kompleto, pero at least may mga nakasama po dahil yung iba po ay medyo busy at may mga pasok pa. So ito po yung mga nakasama at talaga pong ito pong aming choir master na si Jem at talaga pong puyatan, sobrang pagod din po sa pagpapractice, pero all for the glory of God. To God be all the glory, praises, and thanksgiving. So, ito po yung kabuuan ng simbahan ng Lipa Cathedral. Napakaganda. At ang dami pong tao ang pwedeng makasimba dito. Parang sarap magpakasal dito. Ano po? Yung mga gusto magpakasal dyan, try niyo po magpakasal dito sa Lipa Cathedral. At ayan po ang Divine Mercy nila. At andito rin po ang image ng kanilang patron, ang San Sebastian. So, ito po, pupuntahan po natin ang image ng San Sebastian. Yan po ang kanilang patron dito sa Metropolitan Cathedral Parish. At noon naman pong linggo ng Palaspas, nagkaroon po ng pagbabasbas ng Palaspas sa Barangay Hall po ng Barangay Pansol, Calamba City. Yan po si Father Marlo Marasiga ng aming pong Kura Paroko. At ito po ang mga parokyano ng Holy Trinity Parish ng Pansol, Calamba City, ang resort capital of the Philippines. Yan po, dahil marami pong mga resorts dito sa Pansol, kaya po tinawag na resort capital. So, kung gusto niyo pong maligo sa hot spring resorts, although mainit po ngayon, pero may mga lukewarm at maliligamgam namang tubig dyan na masarap pong maligo dyan sa Pansol. Ayan, so nagbabasbas na po si Father Marlon ng mga palaspas ng ating mga parishioners. At magpo-procession po papunta po sa simbahan. At ito na po yung loob ng simbahan ng Holy Trinity Parish. Although maliit lang po talaga ang aming simbahan, pero pinagmamalaki po namin ang aming, hindi po siya patron actually, dahil siya po yung pinakamataas sa lahat, ang Holy Trinity, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. So siya po pinakamataas na sa lahat ng simbahan. Nandito po sa amin yung Holy Trinity Parish. Ito po ang aming Kura Paroko, si Father Marlu, ang aming altar. Ito po yung mga image ni Jesus Christ na nakaupo. At ito po yung scourging at the pillar. Ito po yung mga pinosisyon ng procession ng mga santo ng Holy Wednesday. Nung kinahaponan naman po ay sumama ako sa mga PWD officers ng Pansol Chapter upang mamigay po ng konting ayuda at tulong sa pamilya po ng isa nilang kamiyembro na si Arian, na medyo nangangailangan po dahil may sakit ang kanyang asawa at meron po siyang 3 anak na nag-aaral pero wala po silang hanap buhay. So sa kabutihan po ng mga PWD officers at mga members, nagsolicit po sila at nagbigay ng kanilang konting maitutulong na mga pagkain at pera para po sa pamilya po ni Arian. Ayan po yung pamilya ni Arian at mga PWD officers. At yan po yung kanyang asawang may sakit. So, pagdasal po natin ang kanilang pamilya. Yan po. So, no naman pong Lunes Santo, hindi po kami nakasama sa pabasa sa parokya dahil meron pong iba kaming, may mga konti po kaming dapat gawin. So, nung Martes Santo po ay sumama kami sa Estasyon General ng ating parokya at ito po ay ginawa sa Lazaro Subdivision sa Purok 1 po ng Pansol. At yung makikita nyo po, papasok tayo sa isang subdivision. So, ito po ay isa sa mga subdivision sa Pansol na may mga malalaking resorts. Ayan. Kung mapapansin nyo po, napakalalaki ng mga bahay dito at mga resorts. So, kung gusto nyo pong mag-swimming, andito po yung mga magagandang resorts ng Pansol. Sobrang lalaki po at napakagaganda talaga. So, ito po yung mga parokyano na talaga nagtiyagang maglakad. At ang mga naging apostoles po ng Holy Week ay ang mga members po ng Knights of Columbus. Sila rin po yung mga nagbuhat ng krus mula sa isang estasyon papunta sa susunod na estasyon. So, matyaga rin po silang nagbuhat ng mga krus. At ayan po ang aming Kura Paroko na kahit masakit po ang paa, ay talaga po naglakad. Ayan, marami pong nagsakripisyo, kahit po yung mga senior citizens ay nagtiyagang maglakad para po makasama sa Estasyon General na ito.
na sa buhay ulit ng mga pinagdaanan ni Jesus Christ noong siya ay pinako sa krus. At ito naman po ang Schola Trinitatis na kahit konti lang po kami, sa awa naman po ng Diyos ay nakakanta kami ng 14 na kanta sa pangunguna po ng aming gitarista na si Mark. Thank you, Mark. At yan po, napalabas na kami ng subdivision at ginawa po ang misa sa isang resort po doon sa Lazaro subdivision. At nung po namang Miyerkules Santo ay nakidayo kami ng pabasa sa aming mga kamag-anak sa Mahayhay, Laguna. Dahil ito po ang bili ng aming isang tita na namatay noong January lang po, na si Auntie Lori, na sana po magkaroon ng pabasa si Amama, ang tawag po namin dyan sa image ni Jesus Christ na yan, tuwing mahal na araw. Yan. So, andyan po kami para maki-join sa pabasa. At dito na rin po sana kami makikidayo ng prosesyon ng mga santo. Kaya lang po napakaaga pala ng kanilang prosesyon dito dahil 3:00 pa lang po ng hapon ay meron ng misa at pagkatapos daw nun ay nagprosesyon na para daw po yung mga matatanda, mga senior citizens ay makasama dahil maliwanag pa. So para hindi sila madulas or makita pa nila yung dadaanan sa prosesyon. Kaya maaga daw po ang prosesyon dito sa St. Gregory Parish of Mahayhay, Laguna. So nagdasal na lang po kami sa loob ng simbahan at nakitingin na lang po kami sa mga santong ipinrosesyon kasi hindi na po kami nakasama sa prosesyon. Ayan po. Ayan. Napakarami rin po nilang mga santo rito na ipinrosesyon sa St. Gregory Parish sa Mahayhay, Laguna. Dito po ang hometown ng aming mami Nida. Yan. At naman pong Huwebes Santo ay ang paggugunita ng paghuhugas ng mga paa ng mga apostoles, pati na rin po ang Last Supper. Pagtapos po ng misa ay nagkaroon ng vigil at the altar of the repose. Ayan po, so bawat oras po ay may mga naka-assign ng mga BPCs at mga organization na magtatanod po sa Blessed Sacrament hanggang 12:00 po ng hating gabi. So dito po ay nagdasal, nagnilay-nilay, nagkantahan, at talaga pong mafe-feel nyo nakasama po si Lord habang kayo ay nagdadasal at nagninilay sa vigil na ito. Not Easter Vigil. Ito po yung vigil at the altar of the repose. Ayan. At naman pong sumunod po dito ay ang Biyernes Santo. So, nagkaroon po ng Veneration of the Cross. So, sinimulan po ni Father Marlo ang paglalakad ng paluhod papunta po sa cross. At sumunod po yung mga parokyano na talaga pong nagtiyagang maglakad paluhod papunta sa cross. At ito po ay yung tinataas na nila ang cross ni Jesus Christ. At parang hindi po siya talaga misa pero nagkaroon po ng seremonyas din sa araw na ito. Ayan po. At naman pong Sabado de Gloria, nagkaroon po ng Easter Vigil. Ayan po. So, sinimulan po ito ng pagsisindi ng Paschal Candle sa labas po ng simbahan ng Holy Trinity Parish. So, nilalagyan po ng mark ni Father Marlo yung Paschal Candle na nandun yung may apoy na sumisimbolo ng liwanag sa pagsalubong sa pagkabuhay ni Kristo. So, ay madami rin po mga parokyano na umattend ng Easter Vigil na ito na nagtiyaga talaga dahil medyo mahaba po tong misang ito. Ayan, nasa loob na po ng simbahan at sinindihan na po yung Paschal Candle ni Father Marlo at talaga pong sabik na ang lahat na lumiwanag ang kapaligiran sa pagkabuhay ni Kristo. Ayan. So, yung mga tao may dalang kandila dahil talaga pong medyo madilim at talaga pong nag-iintay para sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Ayan po. At nagkaroon po ng Exalted. Pagkanta po ng Exalted na talagang mga tao ay sumasayaw, kumakanta, pati po si Father Marlo bilang paghahanda po sa magalak tayong buong sambayanan dahil dumating na nabuhay na ang manunubos, ang ating Panginoong Hesukristong manunubos. Ang tawag po dyan ay ang Exalted. Ayan, napakasayang kanta po yan. At nang pong nabuksan na, syempre po, sobrang saya dahil maliwanag na ulit. Kinanta na po ang Gloria, nilagay na po ang
ang takip ng altar sa yung tablecloth, at ito po ay meron po sanang bibinyagang bata na para po pagsariwa ng baptismal vows. Ayan po habang nagdadasal si Father Marlu at ang buong sambayanan ng Holy Trinity Parish. At nung alas 12 na po ng gabi, nagkaroon na po ng pagsalubong. So, ang mga babae po ay nasa Barangay Hall ng Pansol, ang mga lalaki naman po ay nasa Purok 5 basketball court doon, covered court. At nagsalubong na po, ito na po yung pagsalubong ni Mama Mary at ni Jesus Christ na muling nabuhay, at tatanggalin na po ang belo ni Mama Mary ng mga angels po natin sa parokya. Ayan po, talaga po nagtiyaga ang mga tao maghintay ng alas 12 ng hating gabi para po ma-witness itong salubong. Ito po yung tinatawag nating salubong at mga pagsalubong ni Mama Mary at ni Jesus Christ. So masayang-masaya tayong lahat dahil muling nabuhay na si Jesus Christ. Salamat po Lord sa pagkabuhay ni muli, at nabigyan kami ng bagong buhay, bagong pag-asa at bagong kalakasan na harapin ulit ang mga pagsubok. So mga ka-K4, yan po ang mga kaganapan noong Lenten season at noong Holy Week sa aming parokya sa Holy Trinity Parish, Pansol, at sa aming pamilya po. At sana po kahit hindi na po Lent, kahit hindi na po mahal na araw, patuloy pa rin po nating ialay ang ating mga dasal at panalangin para po sa kapayapaan ng buong mundo, para po sa ating mga pamilya at sa mga tao pong nangangailangan ng dasal at ng ating mga pagkalinga. So, patuloy po tayong maggawa ng kabutihan, at wag po tayong magsasawang magdasal at maniwala na walang imposible po sa Diyos. Yan. So, ang Bible verse po natin ngayon, yung isa sa paborito kong Bible verse, ang Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Yan, dahil wala po tayong magagawa kung wala po ang Diyos sa buhay natin. So, ito po, pag ginagawa ko ito, hindi ko po ito magagawa kung wala ang Diyos na sumusuporta at lagi po tumutulong sa akin at gumagabay. So, lagi po natin paniwalaan na kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. So, maraming salamat sa inyo, at nawa po ay magkita-kita tayong muli sa aking susunod na vlog. Lagi po tayong mag-iingat lahat, at huwag po tayong makakalimot magdasal. Yeah. God bless you all. Mama Mary loves you and I love you too. Okay po. Sayonara. Sayonara sa Japanese.